buhay pa at maayos si Mom. Pero ang bunsong kapatid kong si Leo at si Mia, aking hipag, ay sabik ng hatiin ang mana. Mom, ako na po muna ang mag-aalis ng bedpan para sa inyo. Malas ka. Lumayo ka sa akin. Tawagin mo ang anak ko dito. Ano ba ang pinagsisigawan mo? Sinasira mo ang laro ko. Buisit, ang baho. Dali, alisin na ang bedpan. Mahal, ang dumi at sira-sira ng ospital na ito. Bakit ka pa nagtatagal dito? Balik na tayo? Sa trabaho? Ano ba ang alam mo? Malapit nang mamatay si Mom. Hinihintay ko ang aking mana. Tama ka. Eddie, mananatili ako at sasamahan ko rin ang nanay mo. Buhay pa at maayos si Mom. Pero si Leo at si Mia ay sabik ng hatiin ng mana. Tingnan mo, predictable ka. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Mom, huwag po ninyong dibdibin ang sinabi nila. Ako na po muna ang magtimpla ng gamot ninyo. Inumin po ninyo kapag lumamig na. Ang init ng tubig na ginamit ninyo sa gamot, sinusunog po ba ninyo ang dila ko? Ang init. Hindi mo man lang magawa ng maayos ang gamot. Alam mo kung gaano kamahal ang gamot na ito? Natapon mo itong munting tasa na nagkakahalaga ng $50. Ngayon, magpunas ka na ng sahig. Nanay, ano ang problema? Mary. Nanay, ano ang nangyayari? Nanay, ano ang problema? Huwag mo akong takutin. Umalis si nanay dahil nagalit siya sa'yo. Lola, mamimiss kita. Dahil wala na si Mary, bilisan natin ang paghahati ng ari-arian. Si Leo, ang anak na lalaki, ang bahay, tindahan, kotse, at ipon ng ating pamilya, lahat ay mapupunta kay Leo. Lahat ng ito ay umaabot sa halos $1,000,000. Talagang mahal ako ni Mommy. Siyempre, mahal ka niya. Alam ni Mommy na ikaw ang pinakamahusay na nag-aalaga sa kanya. Nakaratay si Mommy sa kama ng 10 taon. Ako ang nasa tabi niya at nag-aalaga sa kanya. Pero 3 beses lang nagpakita sina Leo at Mia. At tinatawag nila ang kanilang sarili na pinakamahusay na tagapag-alaga. Ngayon, tungkol sa mana para kay Sarah. Pinagalit niya si Mommy hanggang sa kanyang pagpanaw at may kapal pa siya ng mukha na humingi ng bahagi. Partikular na nag-iwan si Mary ng mana para kay Sarah. Laging pinapaboran ni tatay si Leo, pero ako ang nag-alaga kay Mommy. Nagbayad ako ng 20,000 para sa kabuuang gastos medikal. Dapat may makuha man lang ako. Ano ang iniwan ni Mommy para sa akin? Nag-iwan si Mommy mo ng tunay na kayamanan. Dadalhin kita ngayon para makita ito. Ito ang mana na iniwan ni Mommy mo para sa iyo. Isang mabahong kubeta. Ano? Iniwanan ako ni nanay ng mana? At mabahong kubeta ba iyon? Dapat kang magpasalamat na may iniwan sa'yo si nanay. Sa tingin ko, yung mabahong kubeta lang ang karapat-dapat sa'yo. Ako lang ang karapat-dapat sa mabahong kubeta? Nakaratay si nanay ng 10 taon. Ako ang naglinis at nagpaligo sa kanya noong inaasikaso ko siya. Nasaan ka? Aba, Sarah, alam ko na inaalagaan mo ang nanay mo para lang makuha ang mana. Paano ako nagkaroon ng anak na ganito kamaterialista? Inaalagaan siya? Ang hipokrito. Paano mo nasasabi ang mga walang pusong salita? Inalagaan ko si nanay dahil pinanganak niya ako at pinalaki. Noong nagkasakit siya, hindi ko siya basta-basta maiiwan. Ngunit ikaw, ano ang ginawa mo? Tanungin ninyo ang sarili ninyo ng totoo. Ilang beses ba kayong nag-alaga kay nanay sa 10 taong ito? Ikaw ang anak na babae. Natural lang na ikaw ang mag-alaga sa nanay mo. Eksakto, huwag mong isipin na dahil inalagaan mo si nanay, nang ilang araw makakakuha ka ng mas malaking bahagi ng mana. Si nanay ay laging ako ang pinakamamahal. Ang anak niyang lalaki, bukas sa libing, kailangan pa rin niya ako. Ang tapat na anak para gawin ang mga ritual sa libing. Tama, ang lalaking anak ang breadwinner.
Ang kapal ng mukha mong tawagin ang sarili mong tapat na anak? Ang ginawa mo lang ay humingi ng pera kay nanay. Tiyak ikaw ang dahilan ng pagkakasakit ni nanay. Aba, ikaw na mabahong balo, laging nagsasabi ng kalokohan. Ngayon, sa lugar ng asawa mo, tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Sasaktan mo na naman ang nanay ko? Aray, batang hamak ka. Kung ang nanay mo ay patuloy na sumasagot, bubugbugin din kita. Huwag mong isiping dahil wala ang asawa mo, ay makakalusot ka sa kahit ano. Lumayas ka na ngayon. Pangahas ka bang banggitin ang asawa ko? O huwag mong kalimutan kung ano ang nangyari sa bayaw mo. Doktor, iligtas mo po ang asawa ko. May acute leukemia ang pasyente. Kailangan mo ng 10,000 dolyar agad para sa kanyang matching surgery. Kung hindi, hindi siya mabubuhay. Sige, kukunin ko na ang pera ngayon. Tatay, nakikiusap ako. Inubos ko ang lahat ng ipon ko sa paggamot ni nanay. Pahiramin mo lang ako ng 10,000 dolyar para sa paggamot ni Charles. Kung hindi siya maoperahan, wala nang pag-asa si Charles. Sabi ko sa iyo, wala akong pera. Kung kailangan mong umutang, sa iba ka humingi. Tatay, paano ang 30,000 dolyar para sa dote? Pinipilit ako ng mga magulang ni Mia. Inihanda ko na ang perang hiniling mo. May 60,000 dolyar sa card na ito. Pagkatapos mong bayaran ang dote, bumili ka ng bagong kotse. Huwag mong ipahiya ang mga Smith sa harap ng bago mong asawa. Salamat tatay. Alam kong ikaw ang pinakamahal sa akin. Bakit narito ka pa? Kung gusto mong gamutin ang asawa mo, mangutang ka na agad. Tatay, hindi mo ba sinabi na wala kang pera? Tatay, hindi ba sinabi mong wala kang pera? Pwede kang maglabas ng 60,000 dolyar para sa dote ni Leo, pero hindi mo kayang maglaan ng 10,000 dolyar para sa paggamot ng iyong manugang? Alam mo, itong 60,000 dolyar para sa kasal ni Leo. Hindi namin ito gagalawin eh. Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Pahiramin mo muna ako ng pera. Babayaran kita, pangako. Kasal ka na kay Charles. Ibig sabihin, miyembro ka na ng pamilyang Jones. Kapag may sakit sa pamilyang Jones, hindi tama na humingi ng pera sa pamilyang Smith. Tama. Sarah, huwag kang pumanig sa mga tagalabas. Pero ginigipit na ako ng ospital para sa bayad. Hindi ako makahiram ng ganoong kalaking pera ngayon. Apurahan ang paggamot ng asawa mo. Mas apurahan ang kasal ko. Tsaka, nangako na ako kay Mia na ilipat ang dote sa pamilya niya ngayong araw. Huwag mo itong guluhin para sa akin. Tama na. Tumigil ka sa pag-iyak sa harap ko. Kung wala ka ng iba, umalis ka na. Ha, anong malas? Tatay, pakiusap. Talagang hindi na makakaligtas si Charles. Pasensya na. Ginawa namin ang aming makakaya. Charles, sorry na talaga. Papa, huwag mo kaming iwan ni Mami. Halik! Halik! Ngayon ang araw na ililibing natin si Charles. Paano kayo magkakasal ngayon? Ano? May namatay sa Jones kaya hindi pwedeng magkaroon ng kasal ang mga Smith? Eksakto. Tigilan mo yung mukha mo. Masayang araw to. Huwag mo tong sirain para sa akin. Ang malas. Noon, kung mayroon ako noong 10,000 dolyar, hindi sana namatay si Charles dahil sa naantalang paggamot. Malas lang ang lalaki mo. Huwag mo yan isisi sa amin. Tama, sa tingin ko ang nanay mo at si Charles ay namatay dahil kay Sarah. Kung masyado kang matagal sa paligid ng malas na tulad niya, lahat tayo ay magkakamalas. Sinasabi mo ang mga ganyan? Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Sino ang naniniwala doon? Tama na. Tigilan mo na ang reklamo mo. Pirmahan mo na lang ito. Gusto mo bang kusang loob kong isuko ang aking mana? At tatanggapin ko lang ang mabahong palikuran? Tama. Mula ngayon ang mga ari-arian na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Sige, pirmahan mo na lang. Kapag pumirma ka, lubusan naming hahatiin ang ari-arian ng pamilya. Oo, Sarah, kami ni Leo ay dadalhin si tatay para makita ang bagong bahay ngayong hapon. Huwag mong sayangin ang oras namin. Gusto mo bang pumirma ako? Sige, pero bayaran mo muna ako ng 20,000 para sa mga gastusing medikal ni nanay. Sa nakaraang 10 taon, nagbayad ako ng 20,000 dolyar sa mga gastusing medikal. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, may binayad ka ba kahit isang barya para kay nanay? May nakamamatay na sakit si nanay. Sayang lang ang pera sa paggamot sa kanya. Kung hindi mo ipinilit na panatilihin siyang buhay, matagal na sana siyang payapa. Eksakto. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagdusa si nanay sa lahat ng mga taong ito. Lahat ng pagsipsip mo noon, para lang sa pera ni nanay iyon. Ngayon nakuha mo ang mabahong kubeta.
Karapat-dapat sa iyo. Alam ko na ang bedpan ni Mary ay sobrang mabaho at si Sarah ay nagbubuhat niyon araw-araw. Pero pera pala ang habol niya. Sa tingin ko, si Sarah ay nabulag ng kasakiman. Wala siyang kahit anong pagmamalasakit. Hindi mo talaga makikilala ang isang tao. Inalagaan ko si nanay. Dahil naaalala ko na siya ang nagsilang sa akin at nagpalaki sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin? Ilang beses na ba siyang pumunta sa ospital sa nakaraang 10 taon? Busy ako, okay? Hindi ako katulad mo. Ako ang anak na lalaki ng pamilya. Kailangan kong bumuo ng karera. Iniubos mo ang buong araw sa paglalaro sa internet cafe. Anong karera iyon? 1 linggo bago pumanaw si nanay. Hindi ba pumunta si Leo sa ospital para alagaan siya? 1 linggo? Ako ay nag-alaga kay nanay ng 10 buong taon. Lahat kayo ay napakamakasarili. Hindi ninyo talagang nagmalasakit kay nanay. Ito ang lahat ng mga bill mula sa 10 taong sakit ni nanay. Dahil ang mana ay hindi maaaring hatiin ng patas ayon sa batas, bayaran ninyo ako sa mga gastusing medikal. Pagkatapos ng lahat ng usapang ito, pera lang ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa iyo ngayon na. Baliw ka ba? Isang tagalinis ng kubeta tulad niya? Karapat-dapat ba siya sa 20,000? Dahil hiniling niya ito, magiging generous ako at ibibigay ko sa kanya. Pero ang buhay niya ay hindi man lang katumbas ng B20,000. Gusto mo ng pera, ha? Ibibigay ko sa iyo. Lumuhod ka at dahan-dahang pulutin. 10 taon kang naglinis pagkatapos ni Mary at ang nakuha mo lang ay mabahong kubeta. Binigyan ka namin ng lahat ng perang ito nang walang pag-aatubili. Dapat kang nakaluhod at pulutin iyan. Tama. Paano kung ikaw naman ang maglinis pagkatapos ko sa 10 taon? Bibigyan din kita ng mabahong kubeta. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ano kung gawin namin? Ang nanay mo ay mabahong tagalinis ng kubeta. Kung wala ako, ang tiyo mo, na susuporta sa iyo mula ngayon. Walang sino man ang makakapansin kung mawala ka. Leo, May konsensya ka ba? Naglakas loob ka bang saktan ng kapatid mo? Nakakagalit ito. Makinig ka sa akin. Kusang binayaran ang mga bayarin sa ospital na ito. Wala itong kinalaman kay Leo. Huwag mo nang isipin na humingi sa kanya ng kahit 1 sentimo. Sige, pirmahan mo na ang kasunduan. Hatiin ang ari-arian ng pamilya at lumayas ka na. kung hindi mo babayaran ang mga medikal na bayarin ngayon, hindi ako pipirma ng kasunduan. Sige, gusto mong makipag-ayos ng utang sa anak ko? Ngayon, makikipag-ayos ako sa iyo ng maayos. Tama, walang hiya. Pirmahan mo na at lumayas ka na. Narito ang sulat kamay ng nanay mo. Malinaw ang pagkakasulat. Itong mabahong kubeta ay kabayaran sa mga medikal na bayarin na binayaran mo. Ano? Kita mo yon? Iniwan lang ni Mari sa iyo ang mabahong palikuran. Kung hindi dahil sa sulat ng iyong ina, hindi mo man lang makukuha ang mabahong palikuran na iyan. Ang makuha ang palikuran ay kapalaran mo, kapatid. Tanggapin mo na lang. Tama. Sa tingin ko ang palikuran na ito ay puno ng mga kayamanan. Kutkutin mo ang tae at ibenta bilang pataba. Pwede ka pang kumita ng ilang piso. Mas mabuti pa kaysa maglinis ng palikuran. Hindi ako makapaniwalang sasabihin mo yan. Kung ang palikuran na ito ay napakaganda, bakit hindi mo kunin? Iniwan ito ni nanay para sa iyo. Ayaw namin ito. Malas ito. Sarah, may sasabihin ako sa iyo. Ikaw ay babae. Sapat na iyon para makuha mo ang palikuran. Huwag mo nang ipilit. Tama, hindi mo naman balak makipag-away sa iyong kapatid para sa mana, hindi ba? Noong hinati namin ang ari-arian ng pamilya noon, Wala kaming nakuha kahit 1 piso. pero nalampasan namin iyon. Walang gumawa ng malaking issue tulad mo. Tama na, Sarah. Alam kong may sama ka ng loob. Pero ito ang hiling ng iyong ina. Kung hindi ka kontento, ikaw na mismo ang magtanong sa iyong ina sa kabilang buhay. Pagkatapos kong pumirma, wala na akong pakialam sa iyo. Ate, mayroon din ang pinaghirapan perang ibinigay ko sa iyo sa lupa. Huwag mong kalimutang pulutin. Oo, Sarah. Ito ay para sa iyong pagod sa pag-aalaga kay Mari. Pirmado na. Mula ngayon, ako, si Sarah, ay pinuputol na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Smith. Ayan, Leo. Sa susunod na nasa probinsya tayo, huwag kalimutang gamitin ang palikuran ni Sarah at iwanan mo siya ng pataba. Nanay, ang dami mong ginawa para kay Lola. Bakit nila ginaganyan ka? Inalagaan ko si Lola dahil gusto ko, wala akong inaasahang kapalit. Tungkol naman sa lolo mo at tito mo, ang paglayo sa kanila ay biyaya para sa atin. Nanay, huwag kang mag-alala.
Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng maraming pera. Balang araw, bibilhan kita ng malaking bahay at kotse para ma-enjoy mo ang sarili mo. Sige, naniniwala ako sa iyo, anak. Charlie, gawin mo muna ang homework mo. Ako na ang maglilinis ng palikuran. Sige, nanay, bumalik ka agad. Hindi pa ako nakakapunta sa palikuran na ito sa loob ng mahigit 20 taon. Mas marumi ito ng 100 beses kaysa sa inakala ko. Ang baho. Anong ginagawa ng plastic bag na ito dito? Paano nagkaroon ng mga titulo ng lupa at mga bank book sa loob ng plastic bag na ito? Sinong naglagay nito? May-ari ng ari-arian. Sarah? May pangalan ko rin ang bank book na ito at may 176,000 dolyar sa loob nito. Ito ang sulat ni nanay para sa akin. Anak ko, kapag nabasa mo ang liham na ito, nasa kabilang mundo na si nanay. Mahirap ang pinagdaanan mo sa lahat ng mga taon na ito. Nakita ni nanay ang lahat. Mula noong bata ka pa, ang tatay mo ay si Leo lang ang pinapahalagahan. At talagang bully si Leo. Ikaw ang nagdusa sa pamilyang ito. Nanay, huwag kang mag-alala. Ibebenta ko ang lahat ng pag-aari ko para iligtas ka. Matapos akong ma-diagnose ng cancer, ang pinaka-inaalala ko ay ikaw. Kaya kinuha ko ang aking pensyon at nag-ipon para bilhan ka ng bahay. Gusto kong bumili ng bahay sa magandang school district para sa apo ko na tirahan habang nag-aaral. Binilhan kita ng 3 bahay. Sa magagandang school districts. Nasa pangalan mo lahat. Si Charlie ay matalinong bata. Karapat-dapat siya sa pinakamahusay na edukasyon. Bawat buwan, pumupunta ako sa bangko at nag-iipon ng pera para sa iyo. Mangyaring ingatan ang iyong bank book. Balanse, 176,000 dolyar. Ang lahat ng perang ito ay nasa pangalan mo rin. Hindi ito mana. Hindi ito mapapala ng kapatid mo at ng tatay mo. Natakot ako na pagkatapos kong mamatay, ang tatay mo at kapatid mo ay maghihinala na may iniwan ako sa iyo. Kaya sinadya kitang tratuhin. Mabagsik, sumisigaw at nananakit para lang sila malito. Para ibigay nila sa iyo ang madungis na kubeta ng kusa. Alam ko, ginastos mo ang lahat ng ipon mo sa sakit ko. Sa mga araw na naoperahan ako, hindi kayang bayaran ni Charles ang kanyang paggamot. Namatay siya sa matinding paghihirap. Nang magising ako mula sa operasyon, nakaramdam ako ng labis na pagkakasala na hindi ko maipaliwanag. Sana ako na lang ang namatay. Ikaw ang pinakabinigo ko sa buhay na ito. Sana ikaw at si Charlie ay mamuhay ng maayos gamit ang pera at mga bahay na iniwan ko para sa inyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang iyong mga pagsisikap. Aalagaan ko ng mabuti si Charlie at mamumuhay ng maayos. At may sasabihin pa ako sa iyo. Ang mana na nakuha ni Leo sa papel, bahay at sasakyan na nagkakahalaga ng 1,000,000 dolyar. Pero sa totoo, mahigit 600,000 dolyar ang utang. Ano? Yung bahay at sasakyan na nagkakahalaga ng 1,000,000 dolyar ay ang lahat ng pinaghirapan ni na mama at papa sa buong buhay nila at binili sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Paano naging mahigit 600,000 dolyar na utang? Noong 1 buwan, may tumawag para maningil ng utang na ang ID card ko ay umabot ng 600,000 dolyar na utang. Isa akong matandang babae na 10 taon nang nakaratay. Paano ako magkakautang ng ganoon kalaki? Saka ko nalaman. Si Leo, para takpan ang butas sa pera dahil sa pagbili ng Game Gear, ninakaw ang ID card ko at kumuha ng mga utang. Pagkatapos ng operasyon ko, habang wala akong malay, pumunta si Leo sa ospital at ninakaw ang ID card ko. Ikaw ang anak ng pasyente, di ba? Kaka-opera lang sa kanya na may. General anesthesia, kaya hindi siya magigising agad. Pero maayos ang operasyon. Walang risk ng komplikasyon. Hindi siya magigising? Buti naman. Anong sinabi mo? Hindi. Ibig kong sabihin, natutuwa ako na maayos ang operasyon. Babalik na ako sa opisina ko. Kung may kailangan kayo, pindutin lang ang call button. Gamit ang high credit ID card na ito,
Madali akong makakakuha ng 10 milyong dolyar na mga utang. Lumang bruha, diyan ka lang humiga at tahimik mong pasanin ang utang para sa akin. Mas mabuti kung hindi ka na magising. Nakita ako ng kapatid mong si Leo na naghihingalo. Akala niya, ang mga yumao ay hindi na kailangang magbayad ng utang. Pero ang hindi niya alam ay ang mga utang ko ay isasama sa aking mana. Sa huli, ang mga utang na ito ay babayaran ninyo ni Leo. At ang iyong sakim na ama, siya ay laging pabor kay Leo. Plano na niya na ang mana ay diretsyo kay Leo. Day, kaunti na lang ang araw ni Mama. Dapat na nating hatiin ang mana. Mahigit 10 taon ng kasal si Sarah. Sa tingin ko, ang mana ni Mama ay hindi dapat mapunta sa kanya. Kailangan mo bang mag-alala niyan? Naisip ko na ang lahat. Hindi ko intensyon na bigyan si Sarah ng kahit isang sentimo. Kahit na ang kanyang malas ang naging dahilan ng pagkamatay ni Charles. Miyembro pa rin siya ng pamilyang Jones. Kaya ang mana ng mga Smith ay walang kinalaman sa kanya. Matalino ka, Tay. Lagi kong sinasabi, itago ang mga yaman sa loob ng pamilya. Ang pera ng ating pamilyang Smith ay dapat gastusin ng sarili nating mga tao. Siyempre, Buhay pa ako. Itong dalawang walang utang na loob ay hinahati na ang mana. At itinuturing nila si Sarah na parang hindi kabilang. Wala siyang paraan para mabuhay. Pagkaalis ko, hindi ba nila uubusin si Sarah? Alam ko na iiwan ng tatay mo ang mana lahat kay Leo. Kaya sinadya kong hilingin sa tatay mo na ibigay sa iyo ang kubetang iyon para makuha mo ang mga titulo ng lupa at mga passbook na nakatago doon. Richard, mukhang bumababa na ang kalusugan ko. Matagal nang naninirahan ng payapa sina Sarah at Leo. Kapag pumanaw na ako, hatiin na lang ang ari-arian ng pamilya. Mary, naisip ko na ito. Si Sarah ay sumapi sa pamilyang Jones mahigit 10 taon na ang nakalipas. Wala siyang karapatan sa ari-arian ng mga Smith. Dapat lahat ay mapunta sa ating anak. Siyempre, kasal na siya. Hindi na natin siya responsibilidad. Si Sarah ay naglakas loob na kalabanin ang aking anak para sa bahay at kotse. Hindi siya karapat-dapat sa kahit ano, pero gusto kong ibigay ang mabahong kubeta sa suburb kay Sarah. Ang mabahong kubeta, pero ang suburb ay ginagawa ng turismo. Kung may gustong bumili ng lupa, ang kubetang iyon ay maaaring kumita ng hindi bababa sa 50,000. Hindi ba iyon ay isang malaking pakinabang para kay Sarah? Nakakadiring bagay. Paano natin ito ibibigay sa ating mahal na anak? Kung hindi natin iiwanan si Sarah ng kahit ano, Magchichismis ang mga kamag-anak. Ang kubetang iyon ay marumi at mabaho. para sa walang kwentang mabahong kubeta, ibigay na natin ito sa kanya. Makatuwiran. Hayaan na si Sarah na panatilihin ang kasuklam-suklam na mabahong kubeta sa natitira niyang buhay. Alam ko na ang tatay mo at kapatid mong lalaki, hindi sila kailanman tatapak sa kubetang iyon. Kaya itinago ko ang mga titulo ng ari-arian at bank book sa loob ng kubeta para madali mong makuha ang mga bagay na lihim kong iniwan para sa iyo. Sarah, Na pinasalo ka sa ganitong marumi at mabahong kubeta, talagang pinahirapan kita 10 taon mo akong inalagaan ng walang pagod at nawala pa ang asawa mo. sa proseso. Pero hindi ka nagreklamo. Sorry, anak. Alam ni Mom na ang ugnayan ng ina at anak ay hindi kailanman mababayaran ng pera. Kunin mo ang mga bahay na ito at pera bilang munting kompensasyon ni Mom para sa iyo. Ang dami ng ginawa ni Mom at ang dami ng sinabi para lang sabihin sa iyo. Na nakita ni Mom. Lahat ng iyong pagsusumikap. Alam ni Mom na ang tatay mo at kapatid mong lalaki ay wala ng konsensya. Marami kang pinagdaanan sa pamilyang ito. Pero umaasa si Mom na kaya mong bitawan Ang puot ng nakaraan, hawakan mo ang iyo. at mabuhay ng maayos. Ma'am, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tiyak na mabubuhay ako ng maayos. Mom, bakit ka umiiyak? Ayos lang ako. Pinubuli ka na naman ba ng tito mo at ng grupo niya? Hindi, Ma'am. Ngayong araw, nalaman ko na ang lola mo ay marami palang ginawa para sa atin. Dapat tayong lahat magpasalamat sa lola mo. Noong buhay pa si Lola, lagi kanyang sinisigawan at pinapalo. At pagkatapos siyang mamatay, iniwan niya sa iyo ang mabahong kubeta. Hindi naman talaga siya nagmalasakit sa atin. Ang lola mo? Lihim niya tayong iniwan.
sa kubeta, 3 bahay, at libang 76,000 na ipon. Lahat ng 3 ay nasa magagandang school district. Sa wakas, makakapasok ka na sa isang top high school. Ano? Ito ay sulat na sulat kamay na iniwan ng lola mo. Nakasulat dito ang buong kwento. Sayang at namatay ng bata ang tatay mo. Palagi kitang itinuring na parang matanda. Ang mga bagay na ito, sa tingin ko, kailangan mong malaman lahat. Kaya sinadya ng lola na ibigay sa iyo ang mabahong kubeta para protektahan tayong lahat. Oh, Charlie. Mali ka dati tungkol sa lola mo. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi ko bibiguin ang lola. Magsisikap akong makapasok sa magandang kolehiyo at aalagaan ka sa hinaharap. Naniniwala si ma'am sa iyo. Pagkalipas ng 1 buwan, lumipat kami ni Charlie sa malaking apartment na binili ni mama. Matagumpay na lumipat si Charlie sa Ocean City High School. Kaya ikaw si Sarah mula sa Ocean View Village. Oo. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sa tabi ng Ocean View Resort, ang mabahong kubeta na iyon ay sa iyo, tama? Babayaran kita ng $10. Kailangan mong linisin ang kubetang iyon bago bukas. $10 lang para sa isang araw ng paglilinis ng kubeta? Maghanap ka na lang ng iba. Huwag kang makipagtalo sa akin. Pinagbibigyan na kita ng $10. Kung susubukan mo akong samantalahin, ire-report kita sa Labor Bureau. I-report mo ako? Sasabihin ko sa iyo, walang sinuman sa buong Ocean City ang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin bago bukas. Kung hindi mo matatapos linisin ang kubetang ito, pabubuwagin ko ang kubeta mo gamit ang excavator hanggang maging putik. Para mapanatili ang kubeta na iniwan sa akin ni mama, titiisin ko na lang. Sige, sasama ako sa iyo para linisin ang kubeta. Kahit mabaho at marumi ang kubong ito, pero iniwan ito sa akin ni nanay. Kahit anong mangyari, kailangan kong protektahan ito. Bakit ang dumi ng hukay na ito? Kumuha ka ng basahan at punasan mo ito, ngayon. Napunasan ko na. Malinis na ba? Bulag ka ba? May mga dilaw na mantsa pa. Huwag mong isipin na ang puwet ng VIP client ay katulad ng sa iyo. Kung hindi mo linisin ng perpekto ang hukay na iyan ngayon, hindi ka aalis. Ang batong ito, pinulot ito ni nanay mula sa tabing dagat para harangan ang pinto. Ang dami ng taon ang lumipas sa isang kisap mata. Mr. Harrison, dito po ang daan papunta sa banyo. Gumastos ako ng malaki para ipalinis ito ng espesyal kung sakaling may kailangan kayong apurahan sa inyong inspeksyon. Maalalahanin ka. Binibini? Taga Ocean View Village ka rin ba? Pinaaalala mo ako sa isang tao na nakilala ko noon pa. Sa tingin ko, Mary ang pangalan niya. Taga Ocean View Village po ako. Si Mary ang nanay ko. Kilala niyo po ba talaga ang nanay ko? Magkakilala na kami ni Mary noon pa. Iniligtas ni Mary ang buhay ko minsan. Ano? Noon, aksidente akong nahulog sa tubig. Ang nanay mo ay nagkataong dumadaan sa dalampasigan. Siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko inakalang makikita ko ang anak ni Mary. Ang liit ng mundo. Wala pong anuman, Mr. Harrison. Wala po talaga. Salamat po at naaalala pa rin ninyo ang nanay ko. Noon, lagi kang binabanggit ng nanay mo. Lagi niyang sinasabi na ikaw ang pinakamabuti sa kanya. Kumusta na ang nanay mo ngayon? Ang nanay ko, nagkaroon siya ng cancer. Pumanaw siya noong nakaraang buwan. Napakabait ng nanay mo. Sayang talaga. Sa batong ito mo, hindi ito mukhang ordinaryong bato. Mukha itong ambergris. Ambergris? Ano yun? Ang ambergris ay isang sekresyon mula sa mga balyena. Nagtitigas ito at nagiging bukol-bukol, ginagamit sa pabango at gamot. Ang magandang ambergris ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ano? Itong batong ito na pinulot ng nanay ko sa dalampasigan ay nagkakahalaga ng milyon-milyon? Mr. Harrison, tigilan niyo po siya. Mabahong bato lang ito. Alam kong akala mo hindi ko ginawa ng maayos ang trabaho ko. Nag-iwan ako ng batong nakaharang. Sarah, bilisan mo at alisin ang bato. Teka, kumuha ako ng eksperto
para tingnan itong bato. Kung talagang ambergris ito, handa akong magbayad ng 1,400,000 bawat libra para bilhin ang batong ito. Ano? 400,000 bawat libra? Talaga bang espesyal ang batong ito? Suriin itong bato. Opo, Mr. Harrison. Mr. Harrison, dahil ang ambergris na ito ay natagpuan niya sa dalampasigan, ito ay pag-aari ng aming resort. Kung may bagay na napulot sa dalampasigan, ay maaaring ibenta para sa pera. Ang perang iyon ay pag-aari ng aming resort. Ang batong ito ay napulot ng ninanay ko mahigit 10 taon na ang nakalipas para harangan ang pinto ng kubeta. Wala pang resort noon. Ang batong ito ay walang kinalaman sa inyong resort. Huwag ka nang magdahilan. Ang batong ito ay ninakaw ng nanay mo mula sa aming dalampasigan. Oras na para ibalik ito sa aming resort. Jimmy, anong klaseng baluktot na lohika yan? Ang ambergris, dahil nasa kubeta ni Sarah ito, pag-aari ni Sarah. Wala itong kinalaman sa resort mo. Mr. Harrison, tapos ko na ang test. Ang ambergris na ito ay puro, pinong texture, at may mataas na kalidad. Gusto ko tong piraso ng ambergris. Bibigyan kita ng 1.6 million. Ano? 1.6 million? Secretary Lewis, ilipat ang 1.6 million sa account ni Sarah ngayon din. Opo, Mr. Harrison. 1.6 million ang natanggap via mobile banking. Salamat po, Mr. Harrison. Mr. Harrison, mayroon akong gusto itanong sa iyo. C. Nilipat mo sa akin ang 1.6 million ng sabay-sabay. Paano ko gagamitin ang perang ito? Ngayong wala na si Mary, gamitin mo na lang ang pera para bumili ng bagong bahay at bagong kotse at hayaang masiyahan ang tatay mo sa magandang buhay. Noong araw na namatay ang nanay ko, ang tatay ko at si Leo pinalayas nila ako sa bahay. Pinutol ko na ang ugnayan namin noon pa. Natatakot talaga ako sa loob. Bigla akong nagkaroon ng 1.6 milyong dolyar. Siguradong hahabulin nila ako. Ano? Ang tatay mo at kapatid mo? Paano sila naging walang puso? Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Pero kung magtitiwala ka sa akin, pwede ka ring mamuhunan sa proyekto ng kumpanya namin. Garanti ako, sigurado ito. Ang galing! Salamat, Sir Harrison. Makalipas ang 3 buwan, nakuha ko ang 6 na milyong dolyar mula sa kumpanya ni Sir Harrison. Kasama ang dating boss ko, si Jessica, itinatag namin ang SJ Group. Naging co-chairwoman ako ng SJ Group. Ma, salamat sa kubong iniwan mo sa akin. Ito ang narating ko ngayon. Patuloy akong magsisikap para magkaroon ng mas magandang buhay si Charlie. Nandito ako para kunin ang regalo sa kaarawan na in-order ko para sa anak ko. Ma'am, ito ang gawa ayon sa order na pulseras na may kandado na purong ginto. Kasama ang bayad sa paggawa, aabot ito ng 72,000 dolyar. Sarah? Tagalinis siya ng banyo. Anong ginagawa niya sa tindahan ng alahas? Sarah! Uy! Tagalinis ka ng banyo? Bakit hindi ka naglilinis ng tae? Anong ginagawa mo sa tindahan ng alahas? Mia, huwag kang mangmaliit ng tao. Pinutol ko na ang ugnayan sa pamilya mo matagal na. Umibili ako ng alahas dito. Hindi ko kailangan ang pagsang-ayon mo. Alahas? Isang mababang tagalinis ng banyo, na tulad mo. Ay hindi karapat-dapat sa gintong alahas. Umalis ka na dito. Mawala ka sa aking paningin. Pasensya na po, ma'am. Si Miss Smith ay aming VIP na kliyente. Mangyaring magpakita ng respeto. Ano? Maruming tagalinis, na tulad niya ang customer ninyo? Huwag mong sayangin ang oras sa kanya. I-swipe mo na lang card ko. Teka. 3 beses ang babayaran ko. Itong alahas, bibilhin ko. Ano? Mia, huwag kang magpanggap na mayaman. 200,000 dolyar ay hindi maliit na halaga. Huwag mo akong maliitin. Sobra-sobra na ang pera namin ni Leo ngayon. Itong gintong alahas, bibilhin ko ngayon. Kahit ano, bilisan mo at ibalot mo na para sa akin. I-swipe ko na ang card ko ngayon. Iyan ay 200 at 16,000 dolyar sa kabuuan. Tingnan mo kung gaano kayabang si Mia ngayon. Hindi pa niya alam na ang mana ni Leo ay mahigit 600,000 dolyar na utang. Hindi, sapat ang balanse. Bigo ang pagbabayad. Walang sapat na balanse ang card mo. Bigo ang pagbabayad.
May milyon-milyong dolyar na ipon ang card na ito. Bakit hindi ito pumasa? Ibigay mo sa akin. Ako na ang gagawa. Hindi sapat ang balanse. Bigo ang pagbabayad. Kung wala kang pera, huwag kang pumunta sa tindahan namin na nag-aasta kang mayaman. Nagsasayang ka ng oras ko. Mia, anong nangyari sa pera sa card mo? Bakit hindi ito pumasa? May malaking deal si Leo. Malamang kinuha niya ang card ko para sa cash flow. Tatawagan ko siya para pumunta at magbayad ngayon din. Leo, yung maruming cleaner na si Sarah, nasa jewelry store din at naglakas loob siyang sumagot sa akin. Pumunta ka rito at asikasuhin mo siya. Ano? Nasa parking garage ako sa baba. Pupunta ako ngayon at aasikasuhin ko ang B-chatch na iyon. Hintay ka lang. Darating si Leo anumang sandali. Tingnan natin kung gaano kayabang. Huwag mo siyang pansinin. Tambay lang silang dalawa. Imposibleng kaya nila ang lahat ng ito. I-check out mo na ako. Nagmamadali ako para sa birthday ng anak ko. Nakuha ko na. Si Mary yan. Lihim kanyang iniwanan ng pera, di ba? Tulad ng sinabi ko, maruming cleaner ka. Paano mo naman na-afford ang Liba 72,000 na bracelet? Ibalik mo sa akin ang card. Ang pinanggagalingan ng pera ko ay wala kang pakialam. Kung hindi ka magpapaliwanag, hindi ka aalis ngayon. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Leo, nandito ka na sa wakas. Yung beach na si Sarah ay sinusubukang kunin ng parehong 72,000 na bracelet. Maruming cleaner lang siya. Saan niya nakukuha ang lahat ng pera na iyon? Lihim siyang iniwanan ni Mary ng pera. Ano? Talagang iniwanan siya ni ma'am ng pera? Magpaliwanag ka. Lihim bang iniwan ni nanay sa iyo ang pera? Nag-iwan ba si nanay ng pera sa akin? Paano kang nangahas na itanong iyan? Pinilit mo akong pumirma sa property waiver agreement na malinaw na nakasaad doon. Bukod sa mabahong kubabahay na iyon, wala na akong iba. Manloko ka ng iba. Kung hindi nag-iwan si nanay ng pera sa iyo, isang maruming tagalinis ng kubeta, na tulad mo hindi kailanman makakaya ang alahas na ginto. Sinabi ko na sa iyo, kung saan nanggagaling ang pera ko, ay wala kang pakialam. Ngayon lumayo ka sa daan ko. Paano kang nangahas na insultuhin ako? Ikaw na B-chatch? Sasampalin kita ng sobrang lakas na hindi mo mamalayan. Bilis, tawagin ang security. Dahil hindi ka pinalaki ng tama ng mga Smith, kaya naging napakamayabang mo. Dati pinagbibigyan ko ang iyong kalokohan, ngunit ngayon, hindi na ako magpapadali. Ikaw, paano kang nangahas na manakit sa akin? Baliw ka ba? Paano kang nangahas na sakta ng lalaki ko? Kailan pa ako nangangailangan ng leksyon mula sa iyo tungkol sa mga Smith? Sobra na ito. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng salita? Hindi na ako isang madaling apihin ng sinuman. Hello, Chairwoman Smith. Pasensya na, nahuli kami. Nasaktan ka ba? Kinagat lang ako ng dalawang nakakainis na langaw. Wala namang seryoso. Hindi ba siya isang maruming tagalinis? Bakit? Bakit ninyo siya tinatawag na chairwoman? Bantayan mo ang iyong bibig. Si Miss Smith ang pangunahing shareholder ng SJ Group sa itaas at isang VIP client ng gusaling ito. Si Sarah ay talagang shareholder ng grupo. Loko ba kayo? Si Sarah ay isang maruming tagalinis lang. Paano siya naging chairwoman? Hindi ko kailangang ipaliwanag kung sino ako sa iyo. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Maghintay ka lang, Sarah. Hindi pa ako tapos sa iyo. Mag-asal kayong dalawa. Sarah, yang hamak na iyan. Paano siya nangahas na utusan ang mga tao na bugbugin ka? Nakakabaliw ito. Hindi mo nakita ang plastic at masungit na tingin ni Sarah ngayon. Isang maruming tagalinis na gaya niya, naging chairwoman? Tay, maging tapat ka sa amin. Lihim bang nag-iwan si nanay ng pera kay Sarah? Bago namatay ang inyong nanay, lahat ng pera ng pamilya ay nasa aking mga kamay. Imposibleng nag-iwan siya ng kahit isang sentimo kay Sarah. Bukod dito, alam mo naman si Mary. At kung gaano niya kinamumuhian si Sarah, imposibleng nag-iwan si Mary ng pera kay Sarah. Totoo iyan. Sarah, yang bitch na yan. Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyan ng biglaan? Baka nakuha niya iyan sa pagbebenta ng katawan. Wala na kasi ang asawa niya. Walang makakapigil sa kanya. Anong walang hiya kang tao? Paano ako nagpalaki ng ganyang klaseng basura? Huwag mo nang banggitin. Nandidiri ako sa tuwing naiisip ko ang babaeng iyon. Ito ba ang bahay ni Leo? Sino yan? Mga opisyal kami mula sa Ocean City. Leo Smith. 9. Ipinapaalam namin sa iyo. Dahil sa iyong overdue na utang sa mortgage, ang iyong bahay ay kukumpiskahin. Ano? Pagkumpiska?
Sa anong batayan ninyo kinukumpiska ang bahay ko? Ang 200,000 na utang na isinangla mo sa iyong ari-arian ay overdue at hindi pa nababayaran. Alinsunod sa batas, hanggang sa mabayaran mo ang utang, ang bahay ay dapat selyuhan. Huwag sirain ang selyo. Leo, anong nangyayari? Maayos ka naman kanina. Saan nanggaling ang 500,000 na utang na ito? Nabaon ako sa utang sa sugal. Isinangla ko ang lumang bahay ni nanay kay Scarface. Hindi ko akalain na darating talaga ang korte para maningil. Hindi dapat malaman ni tatay at Mia ang tungkol dito. Kung hindi ako papatawarin ni tata. Hayaan ninyo muna akong tumawa. Scarface, yung pera nung huling beses, hindi ba tayo nagkasundong bayaran ang 20,000 sa katapusan ng buwan? Paano naging 200,000 iyan? At ngayon, sinelyuhan ng korte ang bahay ko. May utang ka sa akin? At naglalakas loob ka pang makipagtawaran? Kung hindi ka magbabayad sa katapusan ng buwan, puputulin ko ang braso mo at itatapon sa pintuan mo. Mukhang kailangan ko ng bayaran niyan. Hindi ba si Sarah yung CEO na yan ng isang grupo? Siya ang magbabayad nito para sa akin. Pakiusap, umalis ka agad. Huwag hadlangan ang opisyal na gawain. Ito ang bahay ko. Sino ka para basta na lang iselyuhan ito? Itanong mo kay Leo ang detalye. Sumusunod lang kami sa prosedur. Anak, anong nangyayari? Dati akong nasa negosyo at nagkaroon ng problema sa cash flow. Ako, hindi ko alam kung paano ang bahay. Nakuha. Anong gagawin natin ngayon? Maghanap muna tayo ng matutulugan. Bukas ng umaga, lalapitan ko si Sarah para humingi ng pera. Tama. Ako ang tatay ni Sarah. Ikaw si Leo, kapatid niya. Talagang wala kaming pera. Kahit kailangan niyang ibenta ang sarili niya, kailangan pa rin niyang dalhin sa amin ang pera. Tama si tatay. Hindi ba chairwoman si Sarah? Kaya niyang bayaran ang 200,000 dolyar na utang mo. Pero saan tayo tutulog ngayong gabi? Wala akong kahit isang sentimo. Walang pera? Tawagan mo si Tita Susan. May utang pa siya sa akin na 60,000 dolyar. Totoo iyan. Tatawagan ko si Tita Susan para magpadala siya sa amin ng pera. Hoy, Tita Susan. Ipadala mo sa akin ang 6,000 dolyar ngayon din. Kailangan namin ito ni tatay ng sobra. Wala akong kahit 6 na dolyar sa bulsa ko. Saan ba ako hahanap ng 6,000 dolyar para sa iyo? Kung kailangan mo ng pera, puntahan mo si Sarah. Hindi ba nag-start siya ng cleaning business? O, narinig ko mahigit 2,000,000 dolyar na ang halaga. Ano? 2,000,000 dolyar? Oo. Sino ang nakakaalam kung si Sarah ay nakahanap ng sugar daddy? Paano siya yumaman agad pagkatapos hatiin ang ari-arian ng pamilya? Sino ang nakakaalam kung ano ang pinaggagawa niya sa likod? Malamang may kahina-hinalang negosyo. Tita Susan, pwede po ba kaming matulog dito ngayong gabi? May problema ako sa pera. Kinuha ng korte ang bahay namin, kaya hindi kami makapasok. Hahanapin ko si Sarah agad bukas para manghingi ng pera. Dito kayo sa akin? Hindi pwede. Pwede kayong matulog sa ilalim ng tulay ngayong gabi. Bukas, sasama ako sa inyo para hanapin si Sarah. Buwisit. Yung Tita Susan mo sobrang mababa noong nangungutang siya. Ngayon, nagmamagaling siya pagdating sa pagbabayad. Tatay, magtiis na lang tayo ng isang gabi. Bukas kapag nakita natin si Sarah, kailangan niya akong tulungang bayaran itong 200,000 dolyar na utang. Si Sarah ay kapatid ko sa dugo at siya ang tunay na anak ng pamilyang Smith. Kung lalapit tayo sa kanya para sa pera, walang dahilan para hindi niya ibigay. Pumasok na tayo ngayon. Kunin mo sa kanya ang 600,000 hanggang 1,000,000 dolyar. Si... Anong kapal ng mukha mo para pigilan ako? Alam mo ba kung sino ako? Noong nakaraan sa tindahan ng alahas, ikaw ang nanakit kay Miss Smith. Naghahanap ka ba ng kamatayan? At naglakas loob ka pang pumunta sa kumpanya namin? Ano ang tinatahol mo? Walang kwentang bantay. Ako ang ama ni Sarah. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, papasukin mo kami ngayon. Sa pagkakaalam ko, si Miss Smith ay may isa lang anak na lalaki. Kayong dalawa, saang butas kayo gumapang ngayon? Paano ka nangahas na murahin ako? Gusto mo ni pa-fire kita kay Sarah ngayon din? Sino ang may lakas ng loob na magtanggal ng empleyado ko? Magandang umaga po, Ms. Smith. Nag-eskandalo po sila sa gate na nagpipilit pumasok, kaya pinigilan ko po sila. Magaling. Sarah, perfect timing. Aksidente akong nagkautang. Kaya padalhan mo ako ng 600,000 hanggang 1,000,000 dolyar para mabayaran ito. 600,000 hanggang 1,000,000 dolyar? Akala mo ba tumutubo sa puno ang pera ko? At saka, tanda ko, wala na tayong koneksyon. Hindi ka na kapatid ko at siguradong hindi ko babayaran ang mga utang mo. Walang utang na loob.
Kumita ka lang ng konting pera at nakalimutan mo na ang iyong pinagmulan? Sinasabi ko sa iyo, anak ka ng pamilya Smith. Ang pera mo ay pera ni Leo. Ibibigay mo sa kanya gusto mo o hindi. Noong pinalayas mo ako sa bahay, hindi mo ako tinuring bilang anak ng pamilyang Smith. Ngayong may utang si Leo, bakit ko naman siya babayaran? Kung hindi ka pinalayas ni tatay, hindi ka sana nagkaroon ng pagkakataon na magpatakbo ng malaking kumpanya tulad nito. Ngayong yumaman ka na, gusto mo nang putulin ang ugnayan sa amin? Wala kang karapatan. Kaya, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Siyempre, lahat ng yan ay tough love mula kina tatay at Leo. Huwag kang maging walang utang na loob. Bakit hindi ka lumabas at mag-training ka? Kung kailangan mo ng pera, pwede kang pumunta sa kumpanya namin para maglinis ng mga banyo. Maraming banyo ang pwede mong linisin. Ikaw, bitch. Leo, iniinsulto niya ang asawa mo. Wala ka bang gagawin? Tumahimik ka, maruming puta. Kung hindi mo dadalhin ang pera ngayon, hindi ka namin tatantanan. Wala akong ibibigay na pera sa inyo. Kalimutan mo na. Ang mga utang ng pamilya mo, kayo ang magbayad. Sarah, bilang kapatid niya, tumanggi kang tulungan siyang bayaran ang utang niya? Baliw ka ba? Paano ba ang pamilyang Smith? Nagpalaki ng ganitong walang utang na loob? Bigay mo yan. Nakalimutan mo na ba kung paano mo pinilit akong pumirma sa kasunduang ito? Ang kasunduang ito, nakasulat ng malinaw na nagsasabi, si Sarah ay kusang isinusuko ang mana ng lahat ng ari-arian mula kina Mary at Richard at walang pananagutan sa anumang utang. Lahat ng gulo ng utang ng pamilya mo ay walang kinalaman sa akin. Hindi ako makapaniwalang pinalaki ko ang isang walang puso't walang pasalamat na bata. Tatay, anong gagawin natin ngayon? Ako ang tinatanong mo? Sino ang tatanungin ko? Sa'yo ang utang na iyan. Ikaw ang sumulat ng kasunduang iyan. Ngayon, umaatras si Sarah at ayaw niyang ibigay sa atin ang pera. Ikaw na ang bahala? Pero kapatid ko pa rin si Sarah. Nasa kalye na tayo. Bakit siya ang may magandang buhay? Oo nga, yumaman si Sarah. Dapat bigyan niya tayo ng daan-daang libong dolyar. Tama lang iyon. Sino ang yumaman at nakakalimot sa sariling pamilya? Dahil hindi natin mapipiga ang pera sa kanya, pupunta na lang tayo sa opisina ni Sarah at gagawa ng gulo. Ipapakita natin sa lahat ng mga dumadaan kung paano minamaltrato ni Sarah ang ama niya at binubuli ang kapatid niya. Secretary Clark, sino ang gumagawa ng gulo sa gate? Mukhang mga kamag-anak po ni Miss Smith. Malamang nandito po para humingi ng pera kay Miss Smith. Hindi ito kapani-paniwala. Pupunta ako para tulungan si Sarah na sipain ang mga vampira na ito palabas. Sarah, ikaw na ang chairwoman ng isang grupo ng kumpanya. Paano ka naman naging ganyan kawalang utang na loob? Tumigil ka sa pagsigaw at paninira kay Miss Smith. Umalis ka dito. Hindi ako aalis. Sarah, naging matagumpay ka. Paano mo makakalimutan ang sarili mong ama at lahat ng kamag-anak mo? Tama, Sarah. Hindi naman ako humihingi ng sustento sa'yo. Ngayon, hindi na ba ako makahiram ng kahit kaunting pera sa'yo? Tatay, sinabi ko na sa'yo noon pa, si Sarah ay walang utang na loob. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, gagamit ako ng dahas. Teka, kakasabi mo lang na ikaw ang ama ni Sarah. At ang walang utang na loob na anak na ito gusto talagang putulin ang ugnayan sa'yo? Iwanan ako? Ang kanyang ama? Wala siyang binigay kahit isang sentimo na sustento sa akin. Ano? Hindi ko akalain na si Sarah ay magiging isang Mayaman at walang puso na tao. Oo, Binibini, kailangan mong ipaglaban kami. Sir, huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko ang hustisya ngayon at aayusin ko ang mga bagay para sa inyo. Ngayon, maghahatid ako ng katarungan at bibigyan ko kayo ng tamang paliwanag. Salamat, Sarah. Kita mo, Leo? Gumana, di ba? Kahit na ang puso ni Sarah ay gawa sa bato, takot pa rin siya sa mga chismis sa likod niya. Mukhang ang lingging 100,000 na hiningi kay Sarah ay sobrang baba. Kapag lumabas siya, humingi tayo ng $1,000,000. mahal, henyo ka. Leo, lahat tayo may parte, di ba? Eksakto. Kailangan mong bigyan kami ng hindi bababa sa 60,000 hanggang $100,000. Walang problema, barya lang iyan. Miss Jones, nasaan ang mga vampira na nabanggit mo? Kailangan nating alisin sila ngayon. Hindi natin sila pwedeng hayaan na sipsipin si Miss Smith. Sila ang mga vampira na sinasabi ko. Ang mga taong ito ay naglakbay ng malayo para lang humingi ng pera kay Sarah. Nakuha ko. Pupunta kami at aalisin sila ngayon.
Takbo. Sinabi ko sa iyo na sundan si Sarah. Bakit mo kami hinahampas? Sabi ko sa iyo, ngayon nandito ako para maghatid ng hustisya. Narinig ko na ang mga kamag-anak ni Sarah, isang grupo ng mga tulisan. Ngayon nakita ko na mismo. Bugbugin sila ng todo. Tingnan natin kung mangahas silang mang-abuso kay Sarah. Magaling po, Miss Jones. Sinasabi ko sa iyo, itinuturing ko na kapatid ko si Sarah. Kung guguluhin mo siya, guguluhin mo rin ako. Umalis ka, matandang gago. Sabihin mo kay Sarah na mag-ingat siya. Hindi pa ito tapos sa ating dalawa. Sige, subukan mo. Kung mahuli kitang humihingi ng pera kay Sarah, siguradong patay ka. Tara, Dad, alis na tayo. Ba, hintayin mo, mabahong babae. Hindi namin nakuha ang pera at pinalo kami ng asong babaeng si Sarah. Sa babuong buhay ko, hindi pa ako ganito napahiya. Leo, anong gagawin natin ngayon? Kung hindi natin mabayaran ng pera, matutulog tayo sa kalye. Tumahimik ka. Kung hindi ka makagawa ng plano, tigilan mo na ang walang kwentang satsat. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ginagawa ko ito para sa iyo at kay Dad. Matanda na si tatay at nagugutom pa rin siya sa labas. Gusto mo bang patay na siya? Pero may plano ako. Tiyak na magbibigay si Sarah ng pera ng kusa. Anong plano? Hindi ko akalang si Sarah na pinaghirapan kong palakihin ay naging isang walang utang na loob. Alam niya, kailangan ko ng pera para sa gamot ko, pero pinipilit niya akong putulin ang relasyon. Tatay, inayos mo po ang gulo niya at pinalaki mo po siya at pinaaral mo po sa vocational school. Pero sa lahat ng taon, hindi ka po niya pinakitaan ng kabaitan. Ngayon natatakot po siya na kunin mo ang pera niya at iginiit na tuluyan kaming putulin. Si Sarah na ngayon ang chairwoman ng SJ Group. Para sa kanya, ang perang ito ay barya lang. Sa tingin ko, ayaw niya lang alagaan ka, tatay. Hindi makapaniwala. Isang anak na ganyan. Kung ako sa'yo, sakal ko na sana siya. Chairwoman, wala iyon. Mga reporter, kailangan ninyong ilantad siya. Gawin ninyong kumilos siya at alagaan ang kanyang ama. Siyempre, huwag kang mag-alala. Tiyak naming makakamit ang katarungan para kay Mr. Smith. Live ngayon ang palabas namin. Mga manonood sa buong bansa ay makikita ang ginawa ni Sarah. Sarah, tingnan natin kung itatanggi mo ito ngayon. Magbabayad ka, gusto mo man o hindi. Nalaman ng mga reporter na si Sarah, chairwoman ng SJ Group, na nagpapatakbo ng kumpanyang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, ay nagsabi na hindi niya kayang bayaran ang sustento ng kanyang ama na nagdulot ng mainit na talakayan sa mga netizen. Kalokohan yan. Ma'am Smith, ngayon lang, 3 upstream na kumpanya tumawag. Nagtatanong kung totoo ang balita. Ano po ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Kumuha ka ng isang bote ng malamig na tubig para sa akin. Punuin mo ito ng yelo. Ma'am Smith, ang lamig po. Hindi po talaga kayo dapat uminom ng malamig na tubig. Hindi ako ang iinom nito. Dadalhin ko ito sa ospital bilang regalo para kay Richard. Sarah, talagang nagpapakabiktima ang matandang iyan. Gumawa sila ng napakaraming masasamang bagay sa iyo at may kapal pa sila ng mukha na gumanti. Tinatawag kang walang utang na loob. Mahigit 40 taon akong namuhay kasama sila. Hindi na ako nagulat sa mga ginagawa nila. Pero ang bagay na ito ay nakaapekto sa paglago ng ating kumpanya. Aayusin ko ito ng maayos. Maging panatag ka. Hindi ako nag-aalala sa kumpanya. Ikaw ang inaalala ko. Maging panatag ka rin. Tungkol naman kay Richard at Leo, papaasikasuhin ko sila. Para hindi na sila mangahas manggulo sa iyo. Dahil ito ay sa pagitan ko at nila. Ako mismo ang maglilinaw nito. Gusto ko ring makita kung anong maruruming pakana ang kanilang ginagawa. Darating na. Sarah, nandito ka na sa wakas. Sa lahat ng mga taon na ito, pinakain ka at binihisan ni tatay. Pinag-aral ka pa sa vocational school. Ngayong yumaman ka na, agad-agad mong itatapon ang sarili mong ama na parang wala lang? Sarah, alam na alam mo na kami ni Mia ay nagtatrabaho para sa iba. Halos wala kaming naiipon sa buong taon. Si tatay ay malubha na ngayon ang sakit. Kung hindi ka papayag na magbayad, hindi siya makakaligtas. Sarah, kahit ako, si Mia,
ay nakikiusap sa iyo. Mangyaring, ipauna mo na ang pera para sa pagpapagamot ni tatay. Si Leo at ako, sa buong natitira naming buhay, ay magtatrabaho ng todo. At hahanap ng paraan upang bayaran ka. Noong nakaraan, nag-eskandalo ka sa pintuan ng kumpanya ko. Ngayon, ginagawa mo itong drama sa ospital. Pinipilit mo lang akong bayaran ang mga utang ni Leo. Buwisit ka. Ano ang pinagsasabi mo? Si tatay ay malubha ang sakit. Utang mo iyon sa kanya. Narinig na naming lahat na ikaw ay anak na biological ng matandang ito. Sa sandaling magkasakit ang matanda, gusto mong putulin ang ugnayan sa kanya. Tao ka ba talaga? Kung hindi ka kumilos para sa tatay mo ngayon, hindi ka namin hahayaang umalis. Sarah, alam kong abala ka sa trabaho. May sakit ako at wala ka man lang oras na alagaan ako. Bigyan mo lang ako ng $1.6 milyong. Ilipat mo ang pera sa account ni Leo. Ano? $1.6 million? Tatay, buka mo lang ang bibig mo at humingi ng $1.6 milyong. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin kung anong sakit mo? Sinabi ko na sa'yo, nakamamatay na sakit ito. At paulit-ulit ka nang nagtatanong. May cancer sa atay ako, okay? Alam mo na yan. Si tatay ay nagsumikap para sa atin, mga anak niya, at ang kanyang kalusugan ay laging mahina. Sa paglipas ng panahon, naabutan siya ng nakamamatay na sakit na ito. Narinig ko na mahal ang gamutan sa kanser, sa atay. Sarah, kung hindi mo kayang ilabas ang $1.6 milyong para sa gamutan ni tatay, ano ang pagkakaiba ng pagbatay mo sa kanya mismo? Walang pera si tatay para sa gamutan. Bakit hindi kayo mag-ambag para kay tatay? Sa pagkakaalam ko, ang pera ni na tatay at nanay ay nasa kamay ninyong dalawa. Ikaw na ang chairwoman ng grupo, at gusto mo pa ang pera namin. Tigilan mo na ang kalokohan. Ibigay mo na lang ang $1.6 milyong. Tama, pareho kayo ni Leo na mga anak ni tatay. Ang pag-aalaga kay tatay ay hindi lang responsibilidad ni Leo. Ngayon, walang pera si Leo, kaya ikaw ang dapat magbayad. Mary, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ngayong may sakit ako at nangangailangan ng pera, hindi man lang ako bibigyan ni Sarah ng $1.6 milyong. Mamamatay na lang ako. Di ko akalain na ganito ka walang awa. Kung ganoon, magpapakamatay na lang ako. Hahanap ako ng lubid at bibigti sa harap ng kumpanya mo. Sir, hindi mo yan magagawa. Sabi ng doktor, kung makakakuha ka ng 1.6 million, makakaya mo pa. Sarah, para lang sa 1.6 milyon, itinutulak mo ang tatay mo sa libingan. Kadiri yan. Dahil lang sa pera, bilang anak ng chairwoman, itinutulak mo ang sarili mong tatay sa libingan. Ito ba ay pagbaluktot ng pagkatao o pagbagsak ng moralidad? Tatay? May sakit ka ba talaga? O nagpapanggap ka lang? Si tatay sobrang hina, halos hindi na makabangon, at sinasabi mo pa rin ang basurang iyan. Sarah, tao ka ba? Halos hindi na siya makabangon. Sa ganitong napakalamig na panahon, nagbuhos ka ng tubig yelo sa tatay mo. Naghahanap ka ng palo? Nagre-rebelde ka? Kaya tama ako. Nagpapanggap ka lang pala na may sakit. Sabi mo dati na namamatay ka sa isang sakit. Sobrang sakit na hindi ka na makabangon sa kama. Pero ngayon may lakas ka pa para sampalin ako? Sabi ko, itong matandang lalaki ay mas masigla pa kaysa sa akin. Talagang hindi mukhang may cancer sa atay. Baka pera lang talaga ang habol niya at nagpapanggap na may sakit? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Paano ako makakatawag ng maraming tao para tulungan akong magpanggap na may sakit? Parang sinusumpa ko ang sarili ko na mamatay. Sarah, huwag mong isipin na hindi ko alam na lagi mong sinisiraan si tatay. Para lang maiwasang magbayad ng 1.6 million para sa paggamot niya. Eksakto. Ang sakit ni tatay ay totoong-totoo. Walang paraan na peke ito. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong magbayad ngayon. Tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa kanya. Pabayaran mo na agad ang pera. Kung may cancer ka talaga, baka isaalang-alang ko na gamutin ka. Pero kung nagpapanggap ka lang at sinusubukan mong mangikil ng pera sa akin, hindi kita pakakawalan ngayon. Dr. Lawson, pumasok po kayo. Hello, Miss Smith? Ipapakilala ko po. Ito ang espesyalista sa cancer na espesyal kong dinala mula sa ospital. Susuriin ka niya ngayon?
Kung may sakit ka man o wala, malalaman niya pagkatapos ng check-up. Ano? Hindi pwede. Hindi ko siya papayagang suriin ako. Kung hindi, ang plano kong magpanggap na may sakit at kumuha ng pera kay Sarah ay masisira. Pasyente, kung makikipagtulungan ka sa pagsusuri ko, sa loob ng 5 minuto, maari akong maglabas ng pinaka-autorisadong ulat, medikal at plano ng paggamot. Eksperto pa, lumayas ka. Alam ko kung may sakit ako. Hindi kailangan ng pagsusuri mo. Si Dr. Lawson ang pinaka-autorisadong espesyalista sa cancer sa lungsod. Maraming tao ang hindi man lang makakuha ng appointment. Ang katotohanang pumayag siyang makita ka ay swerte mo na. Tama, ang anak mong si Sarah ay nagpakahirap para maparito siya. Hayaan mo lang siyang tumingin. Ang sakit mo, mas maagang magamot. Mas mabuti. Tatay, makinig ka lang kay Dr. Lawson at magpa-check up ka. Bitawan mo ako! Sarah, ikaw na walang utang na loob na anak. Gusto mo lang patayin ang sarili mong ama? Huwag silang pansinin. Balikan na natin ang pagsusuri. Sarah, paano mo magawa sa sarili mong ama ang ganito? Ayaw mo lang magbayad para sa paggamot niya, kaya gumagawa ka ng dahilan para guluhin si tatay. Ms. Smith, lahat ng vital signs ng pasyente ay normal. Normal ang function ng atay, at siya ay ganap na malusog. Walang palatandaan ng cancer sa atay. Ano? Kita mo? Sinabi ko sa iyo na nagpapanggap lang ang matanda. Si... Pasyente, pakiusap. Tigilan mo ang pagsasayang ng mga resources ng ospital namin. Magpa-discharge ka agad. Umalis ka sa ward. Richard, sa pakitang tao mong ito, wala akong oras para makisama sa kalokohan mong ito. Para lang sa pera, nagkukunwari ka lang talaga na may sakit sa ospital. At nag-imbita ka ng maraming reporters para siraan ang sarili mong anak. Sa buong mundo, paano naman nagkaroon ng ama na kasing walang hiya mo? Sarah, huwag kang magpakatanga. Ito puro misunderstanding lang yan. Hindi pagkakaunawaan? Kanina noong humingi ka sa akin ng pera, hindi mo sinabing misunderstanding iyon. Kaya pala ang sigla ng matandang ito. Nagpapanggap lang pala siya. At naaawa kami sa kanya simula pa. Nagpanggap siyang may sakit at nagdrama para lang makuha ang pera ng sarili niyang anak. Umalis na tayo. Naloko tayong lahat ng matandang walang hiya. Teka, hindi pa ako tapos makipag-areglo. Dahil may mga reporters dito ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat ng malinaw. Ang tunay na dahilan kung bakit ako humiwalay sa sarili kong ama. Noong araw na namatay si Mommy, noong hinati namin ang ari-arian ng pamilya, sina Richard at Leo ang pumilit sa akin na pirmahan ang kasunduan ng paghihiwalay ng pamilya, pinalayas ako at ang anak ko sa bahay. Buisit, pinalaki kita sa loob ng 40 taon. Kailan ba kita ginawa ng masama? Halatang naging sobra kang independent. Sa akala mo ay pinipigilan ka namin. Kusa kang umalis. Papaano mong nasabi na hindi mo ako ginawa ng masama? Palagi mong pinapaboran si Leo simula noong bata pa kami. Binibigay mo sa kanya lahat ng magagandang bagay. Noong araw ng paghahati, binigyan mo si Leo ng $1,000,000 na mana, pero wala kang iniwan sa akin kundi isang mabahong kubeta. Iyan ang klaseng ama na ikaw. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Leo, huwag mong isipin na hindi ko alam na bago namatay si Mommy, ninakaw mo ang ID card niya at isinangla ang bahay, at nag-ipon ng utang na mahigit 1,200,000. Akala mo matalino ka, pero hindi mo inaasahan na ang pagtanggap ng mana ni Mommy ay nangangahulugan din na sasaluhin mo ang mga utang niya. Ginawa mong tanga si Mommy, pero sa huli, ikaw mismo ang magbabayad ng utang na iyan. Huwag kang magyabang. Kung may utang ako, Sarah, kailangan mo akong tulungan bayaran iyon. Huwag mong kalimutan, pinilit mo akong pumirma sa waiver ng ari-arian dahil tinanggal ako sa mana. Huwag mong asahan na ako ang magbayad ng mga utang. Sarah, lahat tayo ay mga Smith. Ang pera mo ay pera namin. Tulungan mo lang kaming bayaran ang 200,000 na utang na ito. Ano ba ang malaking bagay? Tama si Mia. Pamilya tayong lahat. Ang pagtulong kay Leo na bayaran ang utang niya ay nararapat lamang. Ang kapal ng mukha ng pamilyang ito. Ang anak mo ay nagsumikap para sa bawat sentimo. Bakit niya babayaran ang mga utang mo? Noong ang anak mo ay walang-wala, pinalayas mo siya.
Ngayong nagtagumpay na siya, gusto mo siyang magligtas sa iyo. Anong klaseng ama gagawa niyan? Mula noong pinalayas mo ako noong araw na iyon, ang tanging pamilya ko ay ang anak ko. Kahit na ako si Sarah ay may milyon-milyon, wala itong kinalaman sa iyo. Tigilan mo ang pagpapanggap na mayaman. Sino bang nakakaalam kung paano mo nakuha yan? Baka hinihila mo ang anak mo para magbenta ng katawan o makipagkabit sa isang matandang mayaman? Ano ang sinabi mo? Sarah, lakas ng loob mong sabihin yan sa harap ng lahat? Ninakaw ba ang perang ginamit mo sa pagsisimula ng kumpanya? O hinold up? Bawat sentimo na kinita ko ay lehitimo. Wala akong utang na paliwanag sa iyo. Sa tingin ko, kaduda-duda ang pera mo. May konsensyang nagkasala ka. Sinasabi mong kaduda-duda ang pera ko? Kaya ngayon, ipapakita ko sa lahat. Kung ano talaga ang pinagsimulan ko, binigyan mo ako nito, ang mabahong palikuran na kinaiinisan ng lahat. Pero hindi mo alam na sa loob nito may piraso ng ambergris na nagkakahalaga ng 1.6 million. Noong naglilinis ako ng palikuran, ibinenta ko ang ambergris kay Mr. Harrison. Iyan ang paraan kung paano ko nakuha ang aking startup capital na 1.6 million. Ano? Yung mabahong bato sa palikuran? Nagkakahalaga pala ito ng 1.6 million? Sinabi ko sa iyo noon, sana hindi ko na lang ibinigay sa iyo ang palikuran na iyon. Yung 1.6 million dapat ay akin na sana. Yung 1.6 million. Iyan ang eksaktong ginamit ko para simulan ang aking kumpanya. Nagsimula ako sa paglilinis ng mga palikuran. Naghatid sa 12 ng kapatid na babae sa aking narating ngayon. Lahat ay dahil sa aking sariling pawis at pagsisikap. Paunti-unti, wala kang karapatan na tanungin ako. Nasaan si Leo? Lumabas ka. Kaya pala dito ka nagtatago. Bayaran mo na ako. Wala akong pera. Anong magagawa mo? Wala kang pera? Nakita namin sa balita. Si Sarah nagtayo ng kumpanya at naging malaking boss. At sasabihin mong wala kang pera? Hindi ako ang kapatid niya. Wala akong ganyang kapatid na lalaki. Paulit-ulit mong inaantala ang pagbabayad. Kung hindi ka magbabayad ngayon, kukunin ko ang braso mo bilang bayad. Sarah, alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong mabayaran ang utang. Ayokong maputulan ng braso. Sarah, nakikiusap po kami sa iyo. Alang-alang sa pamilya, tulungan mo na lang si Leo ngayong isang beses. Ngayon ilang gumagapang sa akin. Nasaan ka kanina? Hindi mo lang ako siniraan, kundi pinahiya mo rin ang kumpanya ko. Dinala mo sa gulo ang libu-libong kasamahan ko. Lahat ng mga kalokohang ginawa mo, hinding-hindi ko mapapatawad. Sarah, kapatid mo si Leo. Hindi mo siya pwedeng hayaan na mamatay. Simula nang makuha ko ang mabahong barong-barong, ang samahan natin ay tuluyang nasira. Mula nang makuha ko ang mabahong kubeta na iyon, tuluyan nang naputol ang ugnayan natin. Huwag mo na akong istorbohin at lumayo ka sa kumpanya ko. Kung hindi, pagbabayarin kita. Ikaw ang kapatid niya, di ba? Dahil hindi siya makabayad, ikaw ang mananagot. Makinig ka rito. Tapos na ako kay Leo. May utang si Leo. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Kung patuloy mo akong guluhin, tatawag ako ng pulis. Sila ang bahala sa iyo. Magaling, Sarah. Kailangan matuto ang mga walang utang na loob na iyan. Tama, tamad sila at palamunin, nag-iipon ng utang sa labas. At ngayon, gusto ka nilang hilahin pababa. Wala na silang pag-asa. Sarah, maghintay ka. Babalikan kita para guluhin ka. Pasaway ka pa rin kahit malapit ka nang mamatay? Frankie, kaladkarin mo siya palabas. Putulin ko ba ang kaliwang braso mo o ang kanang braso? Ano bang ginagawa mo? Lumabas kayo dito. Tatay, Nia, tulungan ninyo ako. Sarah, alam kong makakaraos ka. Pinabati kita sa pagiging public ng kumpanya mo. Salamat po, Mr. Harrison. Salamat po sa pagkakataong mamuhunan noong una. Nakuha ko ang aking unang puhunan. Ikaw po ang aking pinakamalaking taga-suporta. Pumunta ka na sa entablado. Naghihintay ang lahat na ikaw ang tumunog ng kampana. Sa magandang maaraw na araw na ito, magdiwang tayong lahat ng matagumpay na paglilista ng SJ Group. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Miss Smith, sa wakas po ay nagtagumpay tayo. Napakahirap po. Sa wakas po ay nakaraos tayo kasama mo, Miss Smith. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa SJ. Patuloy naming ipaglalaban ang bawat masisipag na manggagawa.
Sarah? Sa ganitong mahalagang araw, bakit hindi mo ako inimbita? Leo? Bakit ka nandito? Nandito ako para maningil. Sarah, buisit! Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nawalan ng braso. At hindi sana ako iniwan ni Mia. Sinira mo ang pamilya ko, buhay ko. At ikaw, ang ganda ng buhay mo? Leo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sarili mong kasalanan. Wala akong kinalaman. Walang may gusto sa'yo dito. Umalis ka. Ngayon. Buwisit? Kung hindi ka nagbingi-bingihan, pinahirapan ba ako ni Scarface? Pero ikaw, nagpatayo ka ng malaking kumpanya, pero hindi mo ginastos ang 1.6 million para sa sarili mong kapatid? Pinalaan kita. Ipagmumulto kita, magpakailanman. Ang mga utang mo babayaran mo mismo. Guwardiya, palabasin itong baliw. Sarah, isasama kita sa pagbagsak ko. Leo, kumalma ka. Gumagawa ka ng krimen ngayon. Huwag mo akong bantaan. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako Smith. Bitawan. Pakawalan ako. Umayos ka. Leo, Inaaresto ka dahil sa panggugulo at pagbabanta ng kutsilyo. Kasalanan ni Sarah kung bakit ako napunta sa ganito. Arestado ka na. Mr. Harrison? Okay ka lang ba? Galos lang. Ang kapatid mo? Ay talagang baliw. Sinubukan niyang gumamit ng kutsilyo para patayin ang sarili niyang kapatid. Marami kang pinagdaanan sa mga taong ito. Tungkol naman sa ginawa ni Leo, matagal ko nang sanay. Buti na lang, naging pampubliko na ang kumpanya ko. At si Leo ay nakatanggap ng hustisya. Lahat ay bumubuti. Mabuti ang puso mo. Gagantihan ka ng buhay ng kabutihan. Leo, nandito ang tatay mo para makita ka. Leo, nagdala ako ng braised pork para sa iyo at ang mga sweet cakes na gusto mo noong bata ka. Tay, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat ninakaw ang ID card ni Mama para mangutang. At hindi ko dapat inapi si Sarah. Talagang hindi ko dapat ibinigay sa kanya ang palikuran. At iningatan ko lahat para sa sarili ko. Kasalanan ko lahat. Ako ang sumira sa ating pamilya. Hindi. Kasalanan ko. Hindi ko dapat pinaboran ang mga lalaki kaysa babae. At hindi ko dapat sinaktan si Sarah. Ako ang sumira sa iyo at sinira ang buong pamilya. Tay, okay ba si Sarah? Hindi ko na kayang makipag-ugnayan kay Sarah. Narinig ko sa mga kapitbahay na nasa lahat ng dako na ang kumpanya ni Sarah. Malamang na maayos ang lagay nila ni Charlie. Binigo ko si Sarah. Sana lang na masaya ang buhay ni na Sarah at Charlie. Tay, kung makita mo si Sarah sa susunod, pakisabi sa kanya na sorry ako. Binigo ko kayong dalawa. Nanay, dumalaw ako sa iyo. Nag-public na ang kumpanya ko. Nakapasok din si Charlie sa top university. Maayos naman kaming lahat. Lola, tingnan mo. Ito ang admission letter ko. Nanay, salamat sa lahat ng iniwan mo sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng masayang buhay. Sarah, bilisan mo at kumain. Huwag mong hayaang makita ng tatay mo o ni Leo. Salamat, Nanay. Sa kaunting ipon pa, mabibigyan ko si Sarah ng pangalawang bahay para hindi na siya magdusa. Nanay, Salamat. Ano ang ginagawa niya dito? Mary, pasensya na. At pasensya na rin kina Sarah at Charlie. Buong buhay akong naging tanga. Sinira ko ang pamilya natin. Sarah, anong ginagawa ninyo ni Charlie rito? Sarah, nagkamali si tatay. Ang taong pinakamalaki ang kasalanan ko sa buhay ay ikaw. Pwede mo ba? Pwede mo ba akong patawarin? Pakiusap, tumayo ka. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat pinabura ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Hindi ko dapat pinilit kang pumirma sa kasunduan ng pagtalikod sa pamilya.
At hindi ko dapat tinulungan si Leo na mambubuli sa iyo. Pwede mo akong saktan o murahin. Kahit ano. Ang hinihiling ko lang ay ang iyong kapatawaran. Tatay, tumayo ka na. Hayaan na ang nakaraan. Salamat, Sarah.